Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program sa Caraga ngayong araw. Ayon sa Pangulo, malaking tulong ang programa para maibsan ang gutom ng mamamayan at masugpo ang kahirapan sa bansa. Si Alan Francisco sa Sentro ng Balita Live. Audrey, naging mainit ang pagsalubong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa isla ng Siargao, partikular sa Dapa Municipality sa lalawigan ng Surigao del Norte. Audrey, nagpunta nga si Pangulong Marcos dito para ilunsad sa Caraga Region naman ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng gobyerno. Una itong inilunsad dyan sa Maynila ilang buwan ang nakalilipas para maayudahan ang mga pinakamahirap na pamilyang Pilipino sa pagbili ng mga masusustansya at legalidad ng mga pagkain. Matapos niyan ay namahagi rin siya ng mga bigas sa mga benepisyaryo ng 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino program dito. Gaya ng mga nauna niyang pinamigay na bigas sa iba pang parte ng bansa, ang mga bigas na ito ay nakumpiska ng pamahalaan mula sa mga ilegal na bodega ng bigas. Kaysa masayang, pinamimigay na lang ng gobyerno sa mahirap na pamilya. Kapag naubos sa mga confiscated rice na ito, ayon kay Pangulong Marcos, ibig sabihin ay natapos na rin ang smuggling at hoarding ng bigas sa bansa. Ito kasi, Audrey, yung hoarding at smuggling ang dahilan kaya tumataas ang presyo ng bigas. Kumbaga, Audrey, nananamantala yung ilang mga negosyante dyan sa presyo ng bigas. Audrey. Alan, may nabanggit ba ang Pangulo hinggil dun sa may desisyon nito na suspindihin yung pangungulekta ng passing through fees ng mga LGUs? Yes, Audrey, nabanggit yan ng Pangulo sa ambush interview kanina rito ng media. Ang sinasabi, Audrey, ni Pangulong Marcos, unang-unang dahilan dyan ay iba-iba kasi yung bawat bayan na dinadaanan ng mga truck na may dalang produkto. For instance, kaya dahil dito sa suspension ng pass-through fees ay pinadadali at pinasisimple na lamang yung proseso. Kumbaga, Audrey, sabi ng Pangulo, bahagi ito ng ease of doing business ng gobyerno. Pinabababaan niya nito ang gasto sa transportasyon ng mga produkto dahil kung dire-diretso aniya ang truck sa kung saan siya pupunta talaga, mas mabilis at mas mura ang transportasyon dahilan kaya mas nagiging simple ang proseso mula sa mga farm patungo sa mga palengke. Audrey. Okay, Alan, sa usapin naman ng West Philippine Sea, itong floating barriers ng China sa Bajo de Masinloc, ano yung naging reaction dito ng Pangulo? Audrey, natalakay rin dito yan sa ambush interview sa Siargao Island, At sinabi nga ni Pangulong Marcos na itong usaping ito, Audrey, ay tiwala siyang kapag tinanggal yung barrier sa Bajo de Masinloc particularly, ay mas mahikinabang yung mga mangingisda natin dyan. Noong una kasi itong binuksan, itong barrier na ito, sabi ng Pangulo, ay mas tone-toneladang isda yung nahuli ng mga mangingisdang Pilipino. Kaya naniniwala ang Pangulo na hindi dapat maaaring lagyan ng katulad na barrier doon, lalo't maliwanag naman aniya na nasa loob ito ng teritoryo ng Pilipinas. Nilinaw niya ring hindi naman naghahanap ng gulo ang bansa, pero kasabay nito ang pag-ibigay diin ng Pangulo na patuloy na ipagtatanggol ng gobyerno ang bansa kasama ang maritime territory at yung mga mangingisdang Pinoy na daan-daan taon nang nangingisda sa area. Audrey, banggitin ko lamang sa mismong salita ni Pangulong Marcos kanina, umiiwas nga tayo sa gulo, umiiwas tayo sa mga mainit na salita, ngunit matibay ang ating pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. At live mula rito sa Siargao Island, balik sa Audrey. Maraming salamat, Alan Francisco.